Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about John 10 verse 27. And ang sabi po dito, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So sabi sa Tagalog, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Na kumbaga ang ating Panginoon Diyos, alam niya kung sino yung sa Kanya, alam niya kung sino yung susunod sa Kanya. Very confident siya na ito disciple ko to, ito tupa ko, ito makikinig sa akin, ito susunod sa akin. Ganun po siya, confident siya, alam niya kung sino sa Kanya. Kaya that's why we have to examine ourselves na ikaw ba yung sinasabi ni Jesus Christ that you are my sheep, you listen to me, you obey to me, you follow to me. Now, yung teaching po ngayong umaga is the reason some Christians do not follow Christ is because they are not saved. Medyo mabigat yung verse, yung teaching na yan. Kapag ang isang Kristiyano hindi tagasunod ni Kristo, hindi disciple, hindi followers, in the very first place, hindi talaga siya na nakasumpong ng kaligtasan sa ating Panginoong Diyos. Now, sabi dun sa verse 24 ng John, sabi dito, pinaliligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin? How long will you keep us suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. So, ang sabi ng sagot ng Panginoon dito, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit, kung ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So, dito sa conversation ni Jesus Christ at ng mga Hudyo, kung hindi ka naniniwala, kasi hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. And sa verse 27, sabi ni Jesus Christ, yung tupa ko nakikinig sa akin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya, huwag nating tawagin Christian or kahit tayo, yung sarili natin na ang Christian kasi mabilis abusuhin. Para siyang affiliation or religion na naabuso ng iba. Hindi siya organisasyon na kinabibilangan mo lang. So, Jesus Christ, alam niya kung sino yung sa Kanya. Alam niya kung sino yung sa Kanya. Alam niya yung hindi kabilang sa Kanya. Pero yung followers ni Jesus Christ, sila yung nakikinig. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila. I recognize them, I identify them, at sumusunod sila sa akin. Yun ang sabi ni Jesus Christ. So the reasons some Christians do not follow Christ, it's because they are not saved. Inaabuso yung word ng Christian. Pero tandaan natin yung pagiging essence ng pagiging Christian. Kaya ka Christian kasi kabilang ka kay Christ. At kabilang ka kay Christ is they are listeners and followers of Jesus Christ. Kaya kapag hindi ka listeners and followers, hindi ka Christian. Hindi ka rin kabilang sa tupa ng Panginoon. So, magandang maklear po ito sa bawat isa sa atin. Kasi kapag hindi, maraming tawag isa, Krisyano ko, ligtas ako. Pag namatay ako, I will meet the Lord. I will be with God forever. Pero, they're living in a lie. Na kailangan mo pala para malaman mo yung katotoong Krisyano ka, you listen to Jesus Christ. You follow Him because you are a sheep to the shepherd. Hindi pwedeng si Jesus Christ shepherd, ikaw shepherd din. Na meron kang sariling plano, sariling direksyon sa buhay mo, sariling kagustuhan sa buhay mo, na may sarili kang kapupuntahan. Ang sheep, makikinig sa shepherd. Ang shepherd na nagsasabi kung saan pupunta. Ang sheep, ang tupa, susunod yan sa shepherd.
Hindi pwedeng dalawa yung shepherd, 'di ba? So, napaka-literal na pagtupa, nakikinig sa Panginoon. So, the sheep listen and follow the shepherd. Listening and following are marks of salvation. So, kapag ka pala nakikinig tayo at sumusunod tayo, yun yung pinaka-mark that we are saved by our Lord Jesus Christ. Kasi marunong tayong sumunod sa Kanya. Ang Kristiyano po, nagkakasala tayo. Normal yan, nagkakasala tayo. Kaya nga po sinacrifice ng Diyos na nag-iisang anak niya para sa atin, di ba? And sometimes it happen talaga sa life natin na nagkakasala tayo. But the real totoong tupa, babalik ka kay Kristo. Kasi yung totoong tupa, walang ibang patutunguhan kundi ang shepherd. Hindi pwede na tupa ka, ina-identify mo yung sarili as tupa sa harapan ng Diyos, pero hindi ka followers. So, ang hirap nun. Madudulas ka, madadapa ka, magkakasala ka. Pero, hindi mo hahayaan mag-swim ka sa kasalanan kapag alam mo meron kang babalikan. Yung tipong nadulas ka sa kasalanan, pero hinayaan mo lang yung sarili mo mag-swim sa kasalanan. No. Alam mo kung saan ka babalik. Alam mo kung sino yung pupuntahan mo. Let us examine ourselves. Kung tayo ba ay tupa, because sabi nga ni Jesus Christ, ang tupa is the one who listens, is the one to follow. Listening and following are marks of salvation. Yung pakikinig ay pagsunod. Ito yung marka ng kaligtasan. Kaya pag tinignan natin yung next na verses dito, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Ano ko sunod? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So yung totoong mananampalataya, totoong Christian, totoong disciple, totoong tupa ng Panginoon, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At sabi dito, kailanman hindi sila mapapahamak. At pag sinabing kailanman, kahit anong sitwasyon, kahit anong trahedya, is hindi sila mapapahamak. At hindi sila maagaw sa kamay ng Diyos kahit sino man. Gandun po ang pagkakakilala ng Panginoong Jesus sa kanyang tupa. So, sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay isang tupa, ligtas ka. Ligtas ka sa mga kamay niya. Kung ikaw ay totoong Kristyano, nasa kamay ka ng Diyos at walang makakaagaw sa iyo kahit kanino sa kamay niya, sa kamay ng ating Panginoon. Now, safe ka. Ibig sabihin, ang tunay na Christian ay tamang ligtas. Now, yung marka ng kaligtasan, according to this verses, ang marka ng kaligtasan, ang marka ng isang tao na tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon Diyos ay nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon. Hope this Bible verse, you learn a lot. And kailangan po, alam mo yun, abutin natin yung ibang tao at ilapit pa natin sa ating Panginoon Diyos and repentance and forgiveness. So, let us apply, let us examine ourselves as a Christianity, then define what is the meanings of discipleship, then bear the marks of salvation, na yun talaga yung makikita natin at mararamdaman natin sa sarili natin. And I want to share this simple prayer to you na, Father, I praised you and thank you for what I am now. Being a disciple of Christ is the greatest privilege in the world. Thank you for considering me as your please forgive me whenever I feel not to listen and follow Jesus. Let me live through as true disciple. Please change my speech, my behavior, the way of thinking, and the attitude of my heart. Lead me to your wonderful plan. Let me experience the fullness of life. And I pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone and God bless.